nagpupugay sa'yo, Santisima Trinidad. Nagpupugay sa'yo, Santisima Trinidad. Luwalhati sama sa Anak at Espiritu Santo, iisang Diyos na totoo, wagas, dalisay at tunay. Nagpupugay sa'yo, Santisima Trinidad. Nagpupugay sa'yo, Santisima Trinidad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw nag-alis ng
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ng iyong kahiwagahang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tungtuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng poon, nilikha ang langit. Ang araw, ang buwan, talang maririkit. Ang buong daigdig,
sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa'yo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkakaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Dakila ang amang mahal, anak Espiritong banal, noon ngayon kailan pa man. Subayin ang Panginoon, At sumayo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sila'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ang huling linya ng ating ebanghelyong binasa ay ito. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. I am with you until the ends of the earth. Meron ba kayong naaalala sa paumpisa ng ebanghelyo ni San Mateo nang ang Anghel Gabriel ay napakita kay Maria at sinabing siya'y magdadalang tao at papangalanan niyang Emmanuel. Na ang ibig sabihin ng salitang Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Sa impisa ng ebanghelyo ni San Mateo at sa katapusan ng kaniyang ebanghelyo, ang pangakong kasama natin ng Diyos ay natupad. Sa pagdiriwang natin ngayon ng linggo ng banal na isang tatlo, ito ay pagpapakita na tayo ay kasama sa paghahari ng Diyos. Na ang banal na sangtatlo ay kasama natin sa ating buhay Kristiyano simula pa. Sapagkat si Jesus ang nagpakilala sa Ama. Si Jesus ang nagbigay ng mukha ng Ama. Ipinakilala ni Jesus kung ano ang kaniyang relasyon sa Ama at kaniyang sinabing, ako at ang Ama ay iisa. Nang siya'y mabuhay mula sa kamatayan, sa 40 araw ng kaniyang pananatili na kasama ng kaniyang mga alagad, sa bawat pagpapakita niya sa kanila, ay palagi niyang sinasabi na ipapadala ko ang Espiritu Santo na magiging sandigan ninyo at gabay sa mga susunod na panahon. At nangyari nga nang ipagdiwang natin ang Pentecostes noong isang linggo. Natupad na ang paghahari ng banal na isang tatlo. Isang tatlo, pare-pareho, iisa sa kabanalan at kapangyarihan. Kaya nga po kapag dinadasal natin ang sumasampalataya, dinadasal din natin ang kapangyarihan ng banal na isang tatlo. Una, sumasampalataya ako sa Ama. Pangalawa, sumasampalataya ako kay Hesukristo. Pangatlo, sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Na kung tutuusin, ang banal na isang tatlo, tatlong persona sa iisang Diyos, ay isang misteryo. Isang misteryong hindi kayang arukin ng kaisipan at talino ng tao, dahil kailanman ang talino ng tao ay limitado kung ilalaban sa talino ng Diyos. Ang talino ng tao ay hanggang dun lamang, pero ang kapangyarihan, kalakasan, ang tunay na pagkadiwa ng Diyos, kailanman hindi kayang hawakan ng kamay ng tao. Ito ang misteryo ng banal na isang tatlo. Misteryong tayo ay nasa harapan ng Diyos na ito na siyang ating tinatawagan upang magkaroon ng linaw ang ating pananampalataya. Pero kung tutuusin, lahat ng bagay mayroong combination ng isang tatlo. Katulad ng kandila sa harapan ng ating altar. Ang kandila may wax, may wick,
may apoy. Pag nawala ang isa dyan, nawawala ng silbi ang kandila. It has to be burned upang magbigay liwanag, katulad ng liwanag na ibinibigay ni Kristo. Huwag na tayong lumayo. Sa ating pagkatao, there is also an interplay of the Holy Trinity. Meron tayong balat, meron tayong laman, meron tayong buto. Pag nawala ang isa doon, mawawala ng saysay ang ating pagkatao. Kumain na lang kayo ng itlog. Nakakita ba kayo ng itlog ng walang balat? Ang itlog ay may balat, may laman at may pula. Pag nawala yung isa, bugok ang itlog. Ibig sabihin, hindi gaanon kahirap unawain ang misteryo ng banal na isang tatlo. Pero kung ilalapat natin sa pananampalataya, hindi kayang arukin ng karunungan ng tao ang isip at lawak ng karunungan ng Diyos. Isang araw, si San Agustin ay naglalakad sa Aplaya. Nang siya ay naglalakad sa may tabi ng dagat, nakakita siya ng isang batang lalaking naglalaro doon. Ang batang lalaking ito ay gumagawa ng balon sa buhangin. At pagkatapos niyang gumawa ng balon sa buhangin, kaniyang inililipat ang tubig ng dagat sa balon. Kaya napansin ni San Agustin, sinabi niya sa bata, kahit habang buhay mo yang gawin, hindi mo maisasalin ang tubig ng dagat sa maliit na balon na iyong ginawa. Tumingin sa kanya ang bata at sinabing, kahit anong gawin mong pagsasaliksik sa kaisipan ng Diyos, hindi mo ito matatalos. Dahil nung araw na iyon, si San Agustin ay nagsulat ng isang libro na pinamagatang De Trinitate Dei, the Triune God. Gusto niyang maunawaan at maintindihan ang pagiging Diyos ng isang tatlo. Kapag naunawaan mo ang misteryo ng isang tatlo, hindi iyon pagkaunawa tungkol sa kanilang pagkadiyos, kundi pagkaunawa lamang ng kaisipan mong limitado at ikaw ay nadadala ng sarili mong pananaw. Walang sino mang tao ang makapagsasabing naarok na niya ang kaisipan ng Diyos, sapagkat kapalaluan kung ito'y ating ipapahayag. Kayabangan, bakit ba bumagsak ang mga anghel at naging demonyo? Dahil gusto nilang pantayan ang kaisipan at kapangyarihan ng Diyos. Tayo bilang mananampalataya, wala tayong ibang gusto kung hindi tayo ay maambunan ng kapangyarihan ng Diyos upang tayo'y makapamuhay ng tama sa kaniyang harapan. Wala tayong balak pantayan ng Diyos sapagkat tayo'y napakababang uri. Wala tayong balak agawin ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat tayo'y sumusunod sa kaniyang mga utos. Dahil ang tunay lamang na pinagpapala ng Diyos ay ang mga taong nagpapasailalim at nagpapasakop sa kaniyang walang hanggang awa. Hindi gusto ng Diyos ang talino ng tao kung ito ang magdadala sa Kanya sa kapahamakan. Sa Diyos, ang simpleng pananampalataya at tunay ay magdadala rin sa Kaniyang kalangitan.
Hindi natin kailangang maunawaan ang iba't ibang wika. Hindi natin kailangang isaulo ang lahat ng ating naririnig at nababasa. Pero kaya mong lumuhod sa Diyos. Kaya mong humingi sa Diyos. Kaya mong magpakumbaba sa Diyos. At iyon ang mas mahalaga. Ang ipakitang tayo'y nasa kaniyang ilalim ng kapangyarihan kesa pumapaibabaw sa pamamagitan ng kayabangan. Hindi tayo madadala ng talino sa kaligtasan, pero madadala tayo sa kabanalan ng ating buhay. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, na luluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos Ama ang tagapaglikha. Ibinigay niya sa atin ang kaniyang anak upang maging buhay at kaligtasan natin. Manalangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang magabayan nila ng mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa pagpapatupad ng mga programa at mga kalakaran para sa mga dukha at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging tapat sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang lahat ng mga yumao ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama, turuan mo po kaming maging masayang pamayanang nagmamahalang tulad ng banal na santatlo. Patuloy nawa kaming makapag-alay sa iyo ng lahat ng papuri, karangalan at kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang alan mong dakila. At pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di naiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our home. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of no meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. In Him alone is our home. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin sa linggo ng BEC. Magsiluhod po ang lahat. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayanang Kristiyano, BEC, bilang konteksto at hamon na maisabuhay ng makabuluhan ang aming pananampalataya.
Nagsusumamo kami na maging sa gitna ng pandemya at mga pagsubok ay taglayin namin ang alam ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya at magsumikap na walang mamagitan sa aming gawain ng paglilingkod. Ang lahat ng ito ay aming samot-dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Lumuhod kayo. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo kaming lahat na naririto ngayon, kasama ng aming mga daladalang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na isang tatlo, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng